Ito, Idol Rafi, si Kagawad, lagi. Naku, marami sila, Idol Rafi. Diyan po sila sa Barangay Maliabo, San Mariano, Isabela. At nirereklamo po nila, Idol, yung isang planta po ng bioethanol sa kanilang lugar. Tungkol po sa maitim at maruming usok po nito. Diyan po yan sa may Barangay San Mariano, Isabela. Okay, Nasa linya na po sila lahat, Idol. Magandang hapon po sa inyo, Kagawad. Sampu na kayo makasama. Ayun, marami sila. Okay, Kagawad, good afternoon po. Happen, sir, Rafi. Alright, inireklamo niyo po yung bioethanol plant dyan po sa inyong lugar. Yes, sir. Yes, sir. Mauso. Gaano nakatagal po itong problema? Matagal na po ito, sir. Bali, naging perennial problem na po ito. Paulit-ulit na lang po. Ayun. Okay. So, yung usok na yan, nakakarating po sa mga bahay-bahayan. Nasisingot niyo po yan. May kasama po ash. Ash yung usok na yan, sir. Meron mang Bubugay. ash. Yes, sir. Okay, so dumadapo po yan sa mga bubong ninyo. Ayun na sa loob ng bahay pumapasok. Opo, pati sa loob ng bahay, sa loob ng kusina, ganyan, sir. Simbahan. Lahat, Ayun. sir. Okay. Nako, nilusob na ng ashes. Abo. Ito Yes, sir. mga kabahayan nyo dyan. Pati sa kusina, pag nilulutuan nyo. Opo, sir. Yung mga pinggan po namin, nalalagyan po yan ng abo. Yung mga nahugasan na pinggan. Gaano katagal to? Sasabi niyo pa ulit-ulit. Since when, sir? 1 year ago, 2 years, 3 years, 5 years? Yes, mga more than 10 years na, sir, ito. So, ibig sabihin, 10 years na kayo nagsasakripisyo, kalbaryo sa ganong klaseng sitwasyon. Opo, pero nagrereklamo rin po kami sa management at nagkaroon po rin ng maraming pag-uusap na po patungkol dito. Nangangako po naman sila na aayusin nila yung mga problema pero hanggang ngayon andyan pa rin po, sir. Okay, sige po. Sandali po, sir. Mayor Edgar Go, San Mariano, Isabela. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po, Karafi. Po, Mayor, dekada na raw po itong problema dyan sa ethanol plant. Hindi naman po totoo yan na dekada. Dahil unang-una po, bilang punong bayan, kung dekada yan, kung dekada yan, hindi ko naman po papayagan. Dahil alam ko din kung ano yung ikakabuti ng mga tao o yung buong Okay, sambayanan. sige. Sa pagkakalam nyo, sir, kailan pa itong problemang ito, sir? Ito, lumabas tong problema na to dahil magto 2 months na ito. 2 months. Na biglang nagkaroon ng asphalt. Okay. Then, pagka napapansin ko yan, kasi pati sa bahay, umaabot yung asphalt, tinatawagan ko sila Okay. na ayusin nila yan. Okay. Then, sinaliwanag nila sa akin na yun po ang kasing tinatawag nilang ESP, yung electronic precipitator eh. Tapos, nagkataon na supposedly by 2022 or 2021, yung lifespan, pyesa na yun. So usually yan, humihinto yan ng September or October kasi nagre-rehab sila ng planta. Okay. So it so happen na itong peak season na to, ito kasing kasagsagan ngayon ng andar nila dahil yun po ang harvest time dyan ng tubo sa Isabela. Okay. Okay, so, sir, makasingit. So, 2 months ago pa po nagsimula itong ashfall problem. Opo. Sandali po Opo. Kagawad, 2 months ago lang daw, hindi raw po taon-taon na o dekada. Di po, taon-taon na po, sir. Yung naranasan namin yung asphalt po. Okay, more than 2 months ago, more than 2 months na po or 2 months pa lang? Nitong tag-araw po, yun po ang kasagsagan ng abo kasi dry season po tayo. Okay. Yung mga abo talaga nagkakalat po yan. Sige po. Sige. Mayor, sabihin na natin 2 months ago pa, pero nakita nyo naman po yung video, sobra naman pong perwisyo talaga ang dulot nito sa mga kabahayan, lalo sa mga residente. Paano po pag nasingot nila yon, magkakasakit sila sa asthma, kung ano na pang pwedeng sakit na maidulot nito sa mga residente, sa mga constituent po ninyo, Mayor. Alam ko po yun, Karafi. Kaya nga po pinatawag ko sila kung ano ang paraan dyan para ma-lessen yung kwan na yan. Ano pong Yung paraan, Mayor, asthma para po sa inyo po, sa palagay niyo po, sir? Sa ano ko po, nung sinabi nila sa akin na may paraan dyan, nililinis nila, ang gusto lang nila maitawid itong season na to.
kahit hanggang July, yun ang ano nila. Pero sabi ko, pagka masyadong lumala yan at hindi na ano, wala tayong magagawa dyan. So, Ano kaya, Mayor, isara po muna yan ngayon and then do the necessary repair kung ano man yung kailangan gawin para maalis na yung usok. Shutdown muna, Mayor. Ayun din po ang kwan ko doon. Ang inaano ko lang po, marami pong madi-displace na tao. Yun naman ang inaano ko dyan. Sir, Dahil- naintindihan ko po, kailangan nila ng trabaho itong mga trabahador dyan. Pero paano naman po itong kalusugan Ayun na nga nitong po. mga residente sa paligid? Ayun na nga po ang inaano ko sa kanila dahil meron naman So silang mamimili po kayo, social sir. responsibility. Madi-displace, sandali, sir. Madi-displace yung mga manggagawa for a few weeks or months or ituloy yung operation pero magkakasakit po yung mga maraming mga kababayan ninyo dyan. Ako po, para sa akin, sir, common sense, sige, isara mo muna yan and then ito mga worker na madi-displace, bigyan muna ng ayuda ng local government, maging itong planta. Total, itong planta, kumita na itong malaki, meron na siguro itong malaking savings. Then, for the meantime, magbibigay muna sila ng financial support sa mga na-displaced nila mga empleyado while their company or their factory is being repaired. Maganda po kung ganon, kung mabibigyan nila ng kwan. Ang problema naman po kasi dyan, hindi po tiga dyan yung kampanya na Well, yan. then, sir, obligahin nyo sila. Sabihin mo sa kanila na kapag hindi nyo ginawa to, hindi ko kayo bibigyan ng permit. Ika-cancel ko yung permit ninyo. Sir, nasa kapangyarihan nyo, nasa kamay nyo po yung kapangyarihan na para ipatigil sila at obligahin sila gawin yung tama. It's in your hands. Because you control the permit, the mayor's permit. Alam ko po yun. Nagbabalanse lang ako, Karafi. Naintindihan ko, sir. Po ako. Kaya nga, sir, di ba, sir, ang problema ninyo, sir, yung mga worker na madi-displace, tama? Meaning, habang Hindi lang po, nire-repair yan, worker. gaano ba Pati katagal mga yung repair farmers na po. nagagawin, sir? How long? Yan, pag-uusapan namin pagdating ko po. Kasi as of now, Sabihin nasa natin, Manila sir, ako 1 ngayon. month. Sige, sabihin natin 1 month po ang repair. So, Sige po. yung mga empleyado na mawalan trabaho for 1 month, sabi ko nga po, nandyan po yung LGU. Siguro, sir, nagbabayad niya ng maayos na buwis. So, yung mga buwis na binabayad nila for the meantime, kukunin nyo muna doon para matulungan, kung legal yon, para matulungan itong mga manggagawa na nawalan trabaho. And, also, obligahin nyo itong kumpanya na, hoy, since kayo matagal na dito nag-ooperate at kumita na kayo ng malaking pera, well, gasino ba naman yung 1 buwan, magpaluwal kayo ng pera, 1 buwan para sa inyong mga manggagawa na nag-aantay habang nirepair ang inyong factory. Di po ba? Kung sana po, Karafi, kung 1 buwan lang yung pagre-repair, talagang shutdown po yan. Ang nangyayari po niyan, yung mga spare parts daw nila is manggagaling pa ng India, nagkataon na may lockdown dahil sa pandemya. Kung magsa-shutdown po yan, next year na po under yan. Yun po ang kwan nila. Kaya itinatawid lang itong season na to at meron din nakikiusap ng sugar planters na mai-harvest lang yung tubo para before mag-shutdown. So, sir, okay, ganito hanggang July, ngayon is June, ano petsa nga? June 4. June 4. So, ibig sabihin, 1 month and a half pa magsasakripisyo ito mga tao makalanghap ng mga ashfall, magkasakit sa asma, kung ano pang sakit na pwede maidulot. So, isasacrifice niyo po yung kalusugan ng mga ito para lamang makapag-operate ito pong factory para mapagbigyan lang yung mga harvest. Ano po mas mahalaga? Itong harvest at kikitain po nitong factory at ng komunidad o kalusugan po ng komunidad? Ano po mas mahalaga? Kasi, sir, you have to choose one . Hindi po pwedeng pagsabihin. Maliban na lang, sir, kung magagawa niyo ng paraan, why not? Pero in this case, there's only one choice that you have to make. It's either unahin yung kalusugan ng inyong mga constituent or isatabi yung kalusugan ng inyong mga constituent at tiis-tiis lang muna, singhot lang muna kayo ng mga abo dyan, singhot pa more ng mga ashfall for 1 month and a half or pagbigyan itong factory, tuloy-tuloy pagsisingot ng mga manggagawa, ay ng mga constituent, or stop muna sila sa pag-operate para naman mailagay sa maayos at maganda ang kalusugan ng inyong pong mga mamamayan. Yun nga po sabi ko, pipili kayo, sir, kalusugan ng inyong mamamayan
o yung kikitain po Sa akin po, Karafi, ng mga harvester? Yung kalusugan din nila, hindi po natin pinapabayaan yun. Correct. Kasi sir, Hindi po if I natin have to choose, sir, pinapabayaan if I were in your shoe, promise sir, kung ako po niyan, pipiliin ko po yung kalusugan ng aking mga constituent. Kasi sir, Okay. sabihin na natin kung yung perang kikitain po dyan sa harvest ngayon, hindi niya po mapapalitan yung magiging epekto yan sa kalusugan, yung gagastusin po nito mga residente, na ilan sa kanila baka magkaroon pa ng cancer. Alam niyo po yung magiging epekto, magkaroon sa cancer sa baga, asthma, at kung ano pang sakit. Buhay po ng mga taong nakataya rito. Is it about money or is it about health and life of the people? Yun lang po yun, sir. Promise. Binabalanse ko lang po. Ayan niyo po, Takuan, iaayos ko po yan. Kasi sir, pwede niyo po kayang ayusin yan, sir. Pupunta ako sa national. Ito na po, Director Nelson Honrado, Head, EMB Region 2 DNR. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon po, Sir Rafi. Sir, yung pong planta ng bioethanol sa Barangay Santa Filomena sa Isabela, Opo. San Mariano, Isabela, 2 months na po nagdudulot ng perwisyo sa mga residente at nakukompromiso na po yung kalusugan ng mga residente. Ang sabi ni Mayor, mag-antay-antay lang, konting tiis lang hanggang end of July na matapos lang po yung harvest season. Sabi ko, hindi na pwede. Natataya po yung buhay at kalusugan ng mga residente doon. So baka pwede sir ipa-shutdown nyo na muna ito habang Opo. habang hindi pa na-repair yung dapat i-repair doon para matigil na po yung ashfall. Opo. Ganito po, Sir Rafi. Kagad ho ako mag-dispatch ng aking inspection team, investigation team, para sa ganun ay target din ang aksyonan yan at magkaroon ng inspection sa lugar sa Santa Filomena, San Mariano, Isabela. Sir, this is what I want you to do, please. Gusto ko po, Yes. sir, by tomorrow, nandiyan na po yung inspector nyo at shutdown na muna ito temporarily. Habang po naghahanap ng paraan yung may-ari po ng factory kung paano po i-repair to, kung saan kukunin yung pyesa, etc. etc. Okay, sir? Sige po, sige po. Gagawin ho natin ang nararapat na gawin para ho mangyari ho yung request ninyo. So by Monday, sir, gusto po namin makita na yan po stop operation na by Monday. So you have until tomorrow to inspect. Tama, sir? Tomorrow, Saturday, I know that. Pero sir, kailangang pumasok kayo kasi kalusugan at buhay ng mga tao nakataya rito. I-reserve din ho namin sa aming central office, Sir Rafi, kasi hindi ho naman kami pwedeng umaksyon kaagad na hindi ho nalalaman ng aming central office po. Lalo na po, Sir Rafi, meron kami Pollution Adjudication Board na siya hong nagdedesisyon para ho dito. Sir, may kasabihan, aunin pang damo kung patay na po ang kabayo. Opo. Okay? Do not delay. Do it quick. Sige po. Oo. That's why, sir, Opo. kung gusto mo sa home office, ngayon pa lamang, sir, tawagan mo na yung home office, yung national office, sabihin, okay, kailangan mo mag-inspect sa San Mariano by tomorrow, Saturday, para makita namin yung reklamo. By Monday, maisara na muna yan upang sa gayon, ma-fix na muna ng problem. Pwede ba, sir? Everyday Sige po. count, sir. Kaya po, sir, mapunta dyan sa San Mariano para masinghot niyo po, sir, yung ashfall. Sorry, sir, ha? Sige po, opo. Oo. Sige, sir. So, asahan po namin, sir, by Monday, sarado na po yan. Gagawin ho namin ang magagawa namin ho para sa ganun ay kagyat namin ma-actionan ho yung request ninyo. Kasi, sir, kapag hindi niyo po na-action by Monday, aakyat po kami sa main office at kung ninyo sa DNR o kung kinakailangan, aakyat po kami sa, I don't know, DILG, aakyat kami sa Malacanang. We will do that, sir. Okay, sige po. So, asahan po namin yan, sir. Sige ho. Gagawin ho namin ang magagawa ho namin. Very good. Para sa ganun ay ma-actionan po ito. Sige, very good. Sandali po, sir, ha? Mayor, Yes. okay, bukas po pupunta dyan yung taga EMB Region 2 Okay. para mag-inspection and then makikita naman talaga nila yung problema. By Monday, sarado na po muna yan. Okay. Sila naman po ang may kwan dyan kung anong decision nila po. Opo. Actually, Mayor, kung tutusin sa inyo sa part pa lang ninyo, kaya mo na ipasarayin kung gusto niyo po, Mayor. Promise.
Kung gusto totoo mo. yun, Karafi. Totoo yun. Kaya lang, nung nag-uusap-usap naman kami dyan tungkol dyan, nade-lesson naman, kaya kinatawid lang. Mayor, dyan, yung pa rin hindi pa rin naman. lesson Nakita naman Mayor sa video, mga kusina, pati simbahan, bahay, kwarto nila, pinapasok na po ng ashfall. Kaya nga Mayor, pinapipili kita, ano mas malaga sa iyo, yung kikitain po ng factory at sweldo ng mga empleyado sa nagtatrabaho sa factory o kalusugan at buhay ng mga maraming mamamayan sa paligid ng factory na yon? Alin po pipiliin nyo, Mayor? Hindi ako naging pabaya sa bayan ko, Karafi. Naintindihan ko po, Mayor. I'm not saying naging pabaya, Mayor. I'm just letting you choose. Don't put words into my mouth. I'm just letting you choose. Sila sabi yun. Kaya nga po, Mayor. Kaya nga, Mayor, mamimili kayo, Mayor. Buhay at kaluso. Alam ko, Mayor, marami kayong ginagawa niyan. Hindi naman siguro kayo ihalal ng inyo pong mga constituent kung wala silang tiwala sa inyo. Tama? Kaya po kayo nahalal dyan dahil may tiwala po sa inyo ang maraming tao dyan sa San Mariano. Tama po, Mayor, sir? Okay. So therefore, then you have to prove to them na yung tiwala po nila sa inyo ay kaya nyo pong panindigan. And this is the time na for you to shine and show to them na you're capable of doing what needs to be done para to gain their trust. Continue gaining their trust. Kaya po pinapili kita kanina, Mayor, yung kikitain ng factory at siyempre pag kumita yung factory, magbabayad ng tax yan, kikitain ng munisipyo, and then matik kikita yung mga manggagawa or kalusugan at buhay ng maraming mamamayan. Alin po mas pipiliin ninyo? Of course, yung safety at kalusugan, Karafi. Thank you po, Mayor, sir. Kasi Okay, Mayor, ito last na lang, Mayor. Isipin mo lang, Mayor, yung, sige, mawawalan ng trabaho ang marami. Mawawalan ng kita yung mga harvester. Pero Mayor, yung effect nito sa kalusugan ng mga tao, for all we know, baka ilan sa kanila dyan meron ng problema sa lungs. Magkaka-TB, magkakaroon ng lung cancer, asthma. Yung long-term effect nito sa kanila. Di ba, sir? So Sige please, po. Mayor, do the right thing. Okay. Makipag-cooperate na po kayo sa DNR Region 2. Pasaran niyo na po muna ito. So Mayor, by Monday, babalikan po namin kayo, sir. Okay. Sige po. Ngayon pa lamang po, Mayor Edgar Go, nagpapasalamat po kami. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon din, Karafi. Thank you po, sir. Okay, Kagawad. Yes, sir. Monday po, babalikan po namin, Kagawad, kayo. Sir, meron pa pong gustong sabihin yung mga kasama ko. Sige po, ano pong gusto niyo sabihin? Yung, sir, Ano po? na, Sige po. Ano pong gusto niyo sabihin? Hello, sir? Kagawad? Yes, ma'am. Opo. May gusto pa daw po kayo sabihin, sir? Meron pa po, ma'am. Sige po, sir. Yung po masangsang po na amoy ng phone. Masangsang na amoy. Di mas lalo pa dapat isara yan. Yun naman pala, hindi lang yung ash ang problema, yung masangsang pa na amoy. Kita mo, Mayor? Hindi lang problema nila yung ash na magkakalat dyan sa kanilang paligid, sa kanilang bahay, kwarto, kusina, yung amoy pa. Ayan, sinasabi ko, magkakaroon ng cancer. Saka nagkakamatayan na daw po yung isda sa ilog. sir, Rafi. Sir Rafi, Ma'am, Sir Rafi. Madam, opo. Sir, meron pang mga problema po, yung amoy na mabaho po. At saka nagtatapon sila ng tubig na marumi sa ilog po. Yung waste po nila, yung pa ang isang problema dyan sa planta na yan po. Nagtatapon ng marumi sa ilog. Opo. Merong pong tubo po na direkta dun sa ilog po. Toxic waste. Saka yung mabahong amoy po ng lagoon, hindi nila tinitreat ng mabuti. Di paano yung mga isda doon? Minsan namamatay po. Nako. Direktor. Po. Okay, narinig niyo po na sobrang baho raw, toxic na yung mga waste daw galing sa factory, hinahagis daw po sa ilog. Pati tinan ko rin ho yan. Sir, total shutdown na po talaga ito. Total shutdown actually, talaga. I don't care kung sino man yung mga Poncio Pilatong
mga harvester na yan, maghanap sila ng iba pang factory ng planta ng bioethanol. Kung kinakailangan na magbiyahe hanggang Tugigaraw, kung saan man lugar sa Pilipinas, ibiyahe nila ang kanilang mga tubo, wag na muna dyan sa lugar na yan kasi pabaya. At yan, tuloy, nang kamatay na pati mga isda. Tapos yung waste nila, hinahagis lang sa ilog. Tapos ngayon, itong si Mayor, nag-aalanganin pa. So asahan po namin ha, sir, sarado na po yan. Sige po, kung maaari lang ho sana, ang LGU rin ho, makipagtulungan ho. Dahil sa kanila po, pwede na ho kagad nilang isara ho yan kung, by canceling the business permit po. Kaso nga po, kaya nga, thank you Director, thank you so much talaga, thank you. Kaya nga po, dumiretso kami sa inyo kasi po, nagdidilidali kanina si Mayor, nag-aalanganin. Kung hindi ko pa kayo tinawagan, siguro, nahiya na si Mayor kasi nandiyan na ho kayo sa national, wala na rin siya magawa. Kaya sabi niya, oo na. Pero, kayo po dyan sa national office, sa region, ang inaasahan po namin talaga, na magsisiguro masasara to by Monday. Tapos, Mayor, Sir, Director, pagmultahin niyo po itong kumpanya ito. Kasuhan niyo po ito, Sir. Napagmulta na ho namin yan eh. Actually, naipasara na namin yan nung kamakailan. Pero, yun nga ho, may remedyo naman ho kasi sila sa batas na sila ay umapila. Subalit, kung ganyan ho ang sitwasyon ngayon, pwede na ho sana ang pamahalaang lokal, ang LGU na mag-action sa kanila. Si Mayor. Napasara niyo na po pala ito, pinagmulta, napasara kaya lang binuksan ulit. Naloko na. Ay, nako. Okay, so Director, napasara niyo na po pala ito. Meron hong kaso kasi yan sa pollution. May kaso yan sa DNR, sa Pollution Adjudication Board po, pero ayun nga ho, binuksan. May ano naman po sila. May karapatan din ho sila na umapila doon sa decision na yon. Kanino po sila umapila? Kanino po sila umapila? Hindi, kanino po sila umapila? Kanino po nila pinadala yung kanilang apila? Sa Pollution Adjudication Board po. Ng region? Ng DNR ho. Hindi, ng Central ho. Ng Central? Ay, nagkabayaran. Baka may nabayaran po. Baka may nabayaran. Baka malakas to. No comment. No comment. At ako, sir, magko-comment ako. Palagay ko nabayaran yung sa central office. Odette, tawagan nyo sa central office sa Monday. Tuntunin natin kung sino nag-approve. Hindi nga, seryoso ako. Kung kinakailangan makarating tayo sa Malacanang dito. Corrupt. Ito na naman, yung corruption, umiiral na naman. Okay, Director, hinahangaan kita, Director Nelson Honrado. Yes, maraming salamat po. Sumasaludo po ako sa inyo dahil yung sinabi mo, napasaran nyo at minultahan nyo at kinasuhan nyo. Well and good. Yes, Thank you, Director. Sana dumami. Sana, Director, sana ikaw ang Secretary ng DNR, kung ganon. Yes po, maraming salamat po. Kaya po, kung po pwede lang ho, ay dulog na ho yung complaint na yan sa direkta ho, sa DNR, sa Central Office, sa Pollution Adjudication Board po. Sino-sino po yung mga head doon? Nandun ang kaso nila eh. Okay, sino po mga head doon? Sino yung mga corrupt na namumuno doon sa adjudication na inaprubahan itong pinasara nyo na pala? Tapos minultahan na kinasuhan, pinabuksan pa. Sino yung anong pangalan ng mga kurakot doon sa DNR main office? Bigyan nyo ako ng mga pangalan, sir, ng mga kurap. Wala ko may binigay, Sir Rafi. Kundi yung opisina lang po. Yung hindi nga, sir. Kasi, sir, pinasara nyo na, kinasuhan nyo na. Siyempre, you know better kasi kayo po ang nag-inspeksyon. Pinasara nyo, pagkatapos, kinasuhan nyo, and then, nag-apila sa main office, pinabuksan ng main office. So, ibig sabihin, meron talagang corrupt doon sa adjudication board. Sino nga yung mga corrupt na yun? Bigyan nyo sa akin yung mga pangalan. I'm not at liberty. You're not at liberty. Sir Rafi. Opo. Pero, sir, for the meantime, sir, ngayon, sir, mag-iingay po kami, sir. Lahat ng klaseng pag-iingay gagawin po namin para talagang ito'y mapapasara at hindi na muna magbubukas. Dahil hindi lang pala mga tao ang naapektuhan, kundi pati yung kalikasan. Opo. Di ba, sir? Yes, sir. Nasaan yung mga environmentalist natin? Opo. Governor Rodito Albano. Gov, magandang hapon po, Governor. Sir. Governor Albano? Sige.
Magandang hapon po, Governor Albano. Maganda nga po naman, Rafi. Kumusta ka? Mabuti po. Thank you po, Gob. Gob, yes. yung pong planta sa bioethanol sa Barangay Santa Filomena, yung mga residente nagkakasakit na po dahil doon sa ashfall for 2 months at ito po pala pinasara na po ng region dahil po nakakasira sa kalusugan ng mga tao, kalikasan, at sinampahan pa ng kaso, pinagmulta, kaso, pinabukas ulit ng main office daw. Pero siguro sa tulong po ninyo, Gob, sa LGU, sabi nga po ng DNR region, mapasa na to once and for all dahil talaga ang daming violation, Gob. Sige, imbestiga. Rafi, bigyan mo muna ako magano ng investigasyon dyan, kasi nakakaya naman doon sa may maaari. At saka malaki yung mawawalan ng trabaho dyan sa, sa ethanol plant kung bigla na natin isasara. Kasi ano na yan dapat masusi ko pa i-imbestigahan sa board dyan, huwag ka mag-alala. At titignan ko isa-isa yung reklamo ng ating mga kababayan dyan. Hindi ko naman sila pababayaan kung... yun nga, Gob, pinapili ko po sa Mayor kasi pareho kayong sinabi ni Mayor. Kawawa naman yung may-ari at saka kawawa naman pa yung mga mawalan ng trabaho. Sabi ko, mamimili si Mayor, i-displace muna yung mga worker o patuloy na masisira po, malalagay sa peligro ang kaligtasan at buhay ng mga mamamayan na nasa paligid na nagkakasakit na po yung iba sa kanila at pati yung environment. Mauna muna yung mga buhay ng mga tao dyan. Kasi syempre, bago ang lahat. At saka isang buhay unquantifiable yan. Ibig sabihin, yung quality of life, hindi pwedeng pabayaan yan. Kung may mamamatay dyan, talagang kailangan natin ipasara na kung sakasakaling Pero bayaan mo kung masusing imbestigahan yan kasi tinitira sila ngayon na Rafi. May isang may isang anggulo rin na tinitingnan ko kasi sinusunog ng may mga nanununog ng mga kwan nila Sorry Gob, mawala tayong oras pero Gob, nakita ko naman talaga ebidensya, may mga video talaga Gob, pati mga isda ng kamatay na, pati yung mga bahay, simbahan, ang dami po ashfall, maging si Mayor po umami naman, maging po yung region sir, nagsampa ng kaso na at pinagmultahan na pala at pinasara ng region, kaya lang binuksan daw po ng LGU. Binuksan daw po ng main office yung adjudication. Pero sabi ng region, merong kapangyarihan daw po yung LGU na para ipasarayan muli because hawak-hawak nila yung mayor's permit. Sa kapakanan ng ating mga mamayan, hindi naman natin papayagan na gano'n lang yan. Pero babayaan mo muna kami, give me a couple of days para imbestigahan ko mabuti yan. Sige. Babalikan po namin kayo, Gob, si Mayor at saka yung DNR sa region. Yes. Maraming salamat na naidulog mo sa amin yung problema yan. Kasi hindi namin alam na ganun yung nangyari ngayon. Kung kailan nasara yan, kailan nagkaroon ng ashfall, kung kailan namamaho at saka isda. Sige, maintindihan ko ano yung... Pero importante dito, Gob, siguro magkakaisa tayong lahat dito na mas importante po yung buhay ng mga mamamayan kaysa sa buhay ng kaysa yung perang kikitain po dyan sa factory. Tama, Gob, sir? Pero ang quantifiable yung buhay, Hindi mo ma-quantify yan. Sa dami, kahit bilyong-bilyong pa kikitain. At saka ayaw rin ni Presidente yung mga ganyan. Sigurado ako, pag may isa lang mamatay dyan. Kaya nga po, Gob, ang next move ko dito, Gob, kapag nagmatigas pa rin itong factory, dediretso na po ako sa Malacanang. Aakyat po ako sa Malacanang. Kung kinakailangan po, magpapa-appointment ako sa Malacanang para talaga once and for all, magawan to ng paraan. But anyway, Gob, sa level nyo po siguro, kaya nyo na ito, Gob. By Monday, Gob, babalikan namin kayo, sir. Sige. Bigyan mo naman ako ng 1 linggo, Rafi. Para dyan sa nangyayaring yan. Kasi sinasabi ko siya, may isang anggulo pa akong... Sorry, Gob, nakapangako na po ako sa mga mamamayan po ng Barangay Santa Filomena, maging sa DNR, by Monday po, babalikan ko sila. Kung hindi po kay Gob, sige po, go ahead with your investigation. Pero po, yung sila Kagawad at saka yung mga taga-DNR, babalikan ko po by Monday, Gob. Tama. Sige, basta ituloy lang yung kaso nila at saka ituloy lang yung at ako may makikipag-usap sa may-ari niyan. Sige po. Salamat po. Thank you very much, Rafi.